Hello, Captain fans! So, napuri ha, or pinuri na naman ni Sir Alden si Direk Cathy, mga kasembreros. Nanunumbalik ang Hello Love Again Days, mga kasembreros, no? Pinuri niya dito si Direk Cathy, at saka ganito kamahal ng ABS-CBN or Star Cinema si Sir Alden. Tapos, dito ay may behind the scene naman si Ma'am Catherine sa kanyang. At saka grabe pa rin ginawa ni Sir Alden dito ha, sa isa sa mga items natin dito, mga kasembreros. So, unahin ko ito, yung kay Ma'am Catherine, yung kanyang behind the scene sa Realme, mga kasembreros. Naka-yellow siya dito, tapos may microphone, tapos ang sabi nito ay Realme, my number one. Tapos parang dalawang options or dalawang beses siya nagsalita dito, parang pagpipilian yata yan ng mga editors, mga kasembreros, no? Kung saan, kung ano yung kanyang, kung ano yung kukunin para pang edit, mga kasembreros. Kaka-post lang ng admin ito kagabi, but correct me if I'm wrong, no, kung throwback ba ito or hindi, mga kasembreros. So nakadilaw si Katreng at saka may mga microphone sa taas, mga kasembreros. And then ito, so si Sir Alden kagabi, ganito siya kamahal ng ABS-CBN, no, at saka Star Magic. Na-feature siya. Sabi pa nga dito sa TV Patrol ay Hello Love Again meets or reunites or Hello Love Again and meet, greet, and buy in one frame, mga kasembreros. So yun, na-feature siya ng ABS-CBN. Talagang love na love ng ABS-CBN si Alden, mga kasembreros, and of course Star Cinema. So Facundo, no, Facundo pala ang apelyido ng pamilya ni Piolo Pascual, Bel Mariano, Joshua Garcia at saka ni Ma'am Marisol Sariano dito, no, JK Labajo. So si Ethan, may napanood ako isang video na aampunin daw si Bel, mga kasembreros, ng nina Sir Alden, mga kasembreros. Tapos yung isa dito, nasa interview siya, sabi niya dito na yung pinuri niya si Direk Cathy, tapos yung message ng meet, greet, and buy, mga kasembreros, lesson about family, no, yung wholeness ng ang family. So sabi niya dito na may mga times na pwede kang pumili, no, ng partner mo sa buhay, pero ang family is yung pinaka-importante talaga, mga kasembreros. So at the end of the day, yung sinasabi nila na pwede mong gawing parte ng buhay mo ibang tao, but babalik tayo sa pamilya. So sinabi nito yung magic ni Direk Cathy when it comes to sabi niya na she just really knows how to capture the audience, mga kasembreros. So yan, papakinggan natin ito mamaya, mga kasembreros. Tapos pinuri niya, of course, no, yung cast, mga kasembreros. Inisa-isa niya, mga kasembreros, yung Tapos nag-invite siya na panoorin ng movie kasi nga may mga lessons na makukuha talaga tayo. So yun, sabi niya na sometimes or baka taken for granted at saka hindi natin napapansin yung mahalagang tao sa buhay natin, which is yung nanay, no, yung tatay, yung pamilya, mga kasembreros. So especially dito talaga na-emphasize niya yung nanay kasi nga, di ba, si Sir Alden ay wala ng mama, kung kaya talagang grabe yung impact din ito sa kanya family, mga kasembreros, at bilang wala ng mama, no, si Sir Alden, mga kasembreros. And then ito, so kagabi, grabe, back to back yung pa-block screening ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. So dito ay nag-block screening din pala siya sa Gabi ng Lagim, no, ng Jessica Soho, mga kasembreros, or ni Ma'am Jessica Soho. So nag-organize din siya, andito rin si Ma'am Sanya Lopez, no, na wag na natin bigyan ng issue, they're just friends, no, at saka yung paghahag ni Sir Alden ay normal lang talaga na ganyan, mga kasembreros. So si Ma'am Jessica Soho talagang close na close, and grabe, no, talagang dito ko pala nakita natin, di ba, si Ma'am Jessica Soho at saka ibang artista, parang pag nagka-pelikula sila
parang dito mo nakita na yes, artista sila, malakas sila. Jessica Soho yan, grabe na yung tatag niya sa yung pundasyon niya, no, bilang news anchor, no, kilalang multi-awarded walang question. Pero pag may mga pelikula at saka nagsusuportahan sila, dito makita na yung weakness and strengths nila mga kasembreros na they also need support sa ibang tao or sa kanilang kapwa-artista. Most especially no, kay Sir Alden na talagang nagpasalamat si Ma'am Jessica Soho, and sabi nga ni Sir Alden, you're welcome po, no, sabi ni Sir Alden mga kasembreros. Sobrang galang pa ni Sir Alden dito yung pagpasok niya. Sobrang pa rin down to earth mga kasembreros, no, si phenomenal box office cinema king mga kasembreros. And grabe, no, ang tangkad yung saan niya dito, para siguro 5'6" ang height nito mga kasembreros, yung saan niya. So napansin ko talaga mga kasembreros. So ito yung pagpasok niya sa black screen, parang area doon na pwede mag-usap mga kasembreros. So si Ma'am Aubrey Carampel, si Laysam andun rin of course, no. So ang daming sikyo ang daming gwardiya mga kasembreros. So grabe, no, grabe yung yung support niya talaga. And related dyan yung next item natin, binalita rin siya of course, no, sa 24 oras mga kasembreros. So na kung saan si Ma'am Jessica Soho nga at saka si Martin Del Rosario, Ma'am Sanya Lopez ay andon din po mga kasembreros. So si Ma'am Sanya Lopez ay part pala siya ng ng Gabi ng Lagim, no, may role siya doon na parang Berna, sabi nga something like that mga kasembreros. So kasama siya sa mga movies mga kasembreros. So si Sanya Lopez. So yun, tapos dito papakinggan natin ito mga kasembreros na para mas lalo nating ma-appreciate. And then ito, next item natin. So doon sa black screening ay hindi nawala of course, no, yung picture mga kasembreros sa meet, greet, and buy, no, nina Piolo Pascual, Bel at saka Joshua. So when Ethan Del Rosario, Alden Richards finally meets the Facundos. So sabi dito sa live POVs, no. So post sa Facebook page mga kasembreros. So which is definitely sabi dito nakaka-touch mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros, sabi niya dito, si Ethan meets the Facundo. Hoy, Alden, ako sa comment section, nagbabasa lang po ako mga kasembreros. Next item natin, so ang cute nito, no, kasi yung sa may yung si Yasmin Queen Yasmin mga kasembreros, sa sobrang sikat na ibalita rin siya sa TV Patrol, ay tawag dito, yung Hungry Pita nila, parang nirelate nila doon kasi ito yung parang ginagawa ni Queen Yasmin, no, yung mga lettering, yung font style mga kasembreros ay mga tao, parang kakaiba siya mga kasembreros. Tapos sabi niya dito, are you single or taken or hungry? So sabi niya dito mga kasembreros sa Hungry Pita mga kasembreros. Tapos si Sir Alden yung naka pointing sa taas mga kasembreros. So parang nila ito, parang pakulo lang ba, no, na pinost kagabi mga kasembreros kasi nga sikat itong si Queen Yasmin mga kasembreros. And then ito, last item na, so next item natin mga kasembreros, yung hindi siya si Mark Prin pero yon na-feature niya dito yung parehong, ito yung binibigay ni Kath, no? So yung parang relo or parang wolf mga kasembreros, no? Na-feature din natin na nakaraan na pareho sila ng dito nang ginagamit mga kasembreros. So team panatag lang ang Kath din, no, kasi single sila and happy. And then ito, panoorin natin ito mga kasembreros, no. Wait. Sige, ito next item natin. Sobrang cute nito. Na throwback ng isa yung twinning ng Kathleen sa green na damit mga kasembreros. So kay Sir Alden parang yellow green, something like that. And then kay Ma'am Kathleen, no, parehong-pareho sila ng kulay mga kasembreros. So yung kay Ma'am Catherine, yung sa Conzay's event niya ito. Tapos yung kay Sir Alden naman ay throwback pa ito mga kasembreros, no. Pero ang cute, no, kasi ang ganda ng kulay. Parang
hindi siya ano may tawag dito na green na type of green mga kasembreros. So ang cute lang nilang pagmasdan kasi twinning yung kanilang damit mga kasembreros. And then ito, next item natin. So kung gusto niyo rin panoorin, naglabas no ng behind the scene ang meet, greet and buy with Direk Cathy. So ang cute kasi parang si Direk Cathy talaga sabi ito, in character tayo guys, action, sabi nga lang. So parang na-miss natin yung kanilang behind the scenes sa Hello Love Again mga kasembreros. So yan po si Direk Cathy. So mamaya, ang cute no ng kanilang yung gagaling nilang artista mga kasembreros, parang pag sinabing in character, talagang lahat galaw-galaw no. So mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros no, para mas lalo nating appreciate din po mga kasembreros. So and then ito last item natin ito mga kasembreros. So amber, ayun amber pala yun mga kasembreros, na yung kulay na parang nagpagawa si Ma'am Catherine doon sa kanya. Hindi ko lang kung kwarto niya ito mga kasembreros. So para siyang yung design something na siya tawag dito parang freestyle na something like that mga kasembreros. Tapos yun, parang nakalagay lang siya sa isang sulok, tapos may mesa. And then si Ma'am Catherine dito ay naka light blue no. Tapos si Chino yung nag-ayos ng amber design na ito mga kasembreros. So ang cute lang no, para siyang ni-UP lang, parang ganon, pero design pala siya. Design na pala siya mga kasembreros sa may kanyang bahay or sa kanyang kwarto yata ito, or sa hindi ko lang kung sa CR or something like that no, mga kasembreros, pero part ito ng kanilang bahay. So yun po no, talaga ang cute lang ni attorney dito. Alright, so yan lang actually sa ating captain items pero pakinggan natin itong mga interviews ni Sir Alden para mas lalo po natin ma-appreciate. And then today is November 29, 2025. Nako, Saturday na po. I hope you're enjoying your weekend so far mga kasembreros. Ang sarap lang din because it's kind of nostalgic for me to actually see a film like this. And we as Filipinos, we tend to really celebrate the wholeness of family. Pag nabuo tayo, syempre may handaan, good moments. But minsan, syempre, hindi rin talaga naiiwasan magkaroon ng misunderstanding. But at the end of the day, siguro yun nga yung sinasabi nila na pwede mong piliin yung mga ibang tao na pwede mong gawing parte ng buhay mo, pero ang pamilya, constant yan. Again, yung magic ni Direk Cathy when it comes to filmmaking, andun siya, parang she just really knows how to get to her audience. The cast, perfectly executed. Of course, kudos kay PJ, kay Joshua, kay Belle, kay JK, kay Miss Maricel, kay Jeff, kay Miss Matet. This is a must-watch movie. Maraming lessons na matututunan at the same time. Baka masyado na kasing fast-paced yung mundo, nakakalimutan na natin yung mga taong importante sa buhay natin. This is a movie that tells us not to take for granted family, most especially. At especially yung mga nanay natin. In character tayo, guys! Action! Wow! 2 hours ba tayo maghihintay? Kuya, more gadgets, more chances of winning. Just trust me. Uy, paipila mo na rin yan, dali, para more chances. Kuya, may story to Ha? Nagagawin ko, umiinit ulo po. Huwag mo na lang pakialaman kung ayaw mo gamitin ito naman. Kuya, Action! iba't ibang accounts para magpatak ng alas 12. Marami tayong queuing number na nakapila. Oh, that's smart, man. I know, right? Mano sa'yo eh. You wish. Mano sa'yo. For sure, anak mo ko. Hindi. Just tell me now. Cut! Dami. Woo! Thank you, Mama. Thanks, Ma. Ako, sorry. Saka lagi mo dito si Kuya para mapadalas yung pansit. Oh, yung wala pay sa akin, wala pay sa akin. Nakakita ko yung sa camera. Ayan. Anak, kain mo. Oh, kain ka muna. Uy! Thank you, Mama. At syempre, ito ka lang para sa'yo, ay hindi ba? Thank you po. Fighting. Medyo sikat yan at may clip tayo niyan. Fighting. So, fighting! Fighting! Nakatitig lang, di makapaniwala sa 104,000. 7, 6, 5, 4, 3,
Binisita rin ni Jessica at Martin ang block screening ng movie na sponsored ni Asia's multimedia star Alden Richards. Naroon din si Sanya Lopez na bida naman sa Berbalang. Excited na rin daw si Alden na mapanood ang pelikula. I'm very much a fan of horror films and nung nakikita ko nga yung trailer, every time nanonood ako ng Kapuso Mo Jessica, so kasi piniplay yun sa episodes eh. Kakaiba, ibang quality, ibang way of storytelling yung ginawa dito, and ang key points kasi is these are actual anecdotes of real people from real walks of life when it comes to so medyo nakakatakot natin genre. So excited na akong mapanood to. Napapanood na ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa mga sinihan nationwide. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At para po sa ating Word of God ay sobrang the best nito. Sana paipangin natin ha. Ang title natin ay Dakilang Manggagamot. Psalms 103 verses 2-3. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. So, dakilang manggagamot mga kasambreros. So, yung sinama ko na dito yung verse 2 mga kasambreros kasi sobrang ganda rin yan, no? Bless the Lord, O my soul. Yung ating kaluluwa ay ang lover ng Panginoon. Kung pa yung ating kaluluwa po, ang lover po ng ating soul ay ang Panginoon. Kumaga pa, sa isang magsing irog, di ba? Apple of the eye niya yung gantong tao, si ganto. Pero ang kuha pa yung lover, yung kasintahan, yon. Ibig sabihin, ang Diyos po natin ay gustong-gusto niya yung ating kaluluwa mga kasos. Kasi alam niya na ang kaluluwa natin ay ang forever na makakasama niya sa heaven mga kasembreros. Although, wag nating isipin na nagsusumamo ang Panginoon, nagmamakaawa siya na akin yung kaluluwa mo, akin yung kaluluwa. So, hindi po ganun because He is God and we are just human being mga kasembreros. So, He is God even without human beings, without us, and we are nothing without God mga kasembreros. So, parati po nating iisipin yun. So, lover, isa sa mga pangalan ni God mga kasembreros ay lover of our soul. Ibig sabihin, kung nagagalak siya, no? At saka yung parang yung pleasure mga kasembreros ay sa kanya kapag ang kaluluwa natin ay ayos at saka parati tayo nagkakaroon ng panahon sa kanya mga kasembreros, no? And we are faithful to Him. So, ganun po siya. So, kung kaya pag ang kaluluwa natin ay hindi okay, ay may problema po tayo mga kasembreros pag wala tayong panahon sa Biblia, sa panalangin at sa paggawa ng kanyang kalooban. And forget not all these benefits. So maraming benefits ang Panginoon, no? According dito sa verse mga kasembreros. Hindi natin may isa-isa, no? Sa pagising natin sa umaga, nakakatayo pa tayo, nakakalakad pa tayo, nakakahinga pa tayo, nakakagawa pa tayo ng mga transactions natin araw-araw, meron pa tayong mga pagkain, no? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon mga kasembreros. So in short ay ang Diyos natin ang ating provider, ating protector, ang ating sustainer, ang ating deliverer, at marami pang iba mga kasembreros. So pero dito ay focus tayo sa kanyang pagiging dakilang manggagamot. Greatest and great doctor mga kasembreros, no? Ang ating Panginoon. So napansin natin sa verse na 3 mga kasembreros, sabi niya, who forgives all your iniquities, pagpapatawad ng ating mga kasalanan. So iniquities po yung ating mga trespasses, no? Yung ating mga kasalanan. So yan po siya mga kasembreros. Yung ating mga flaws ba? Yung ating mga imperfections, yung ating mga shortcomings, yung ating mga failures, yung ating mga disappointments, discouragements, etc. So yun po yung iniquities mga kasembreros. So may pagpapatawad bago yung healing mga kasembreros, no? Sabi niya, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. So kung isipin natin sa spiritual sense, may pagpapatawad muna tapos magkakaroon ng healing sa ating mga sakit mga kasembreros. So may it be sa ating physical aspect, na may sakit tayo sa ating physical, may sakit tayo sa ating mental, may sakit tayo sa ating social, may sakit tayo sa ating yung social mga kasosing relationships. For example, hindi ka nagkakasundo na magulang mo, anak mo, asawa mo, kaibigan mo, or kapatid mo. So yun yung social problem. So yun po yung kung may problema ka sa iyong relationship sa ating mental, parati kang sa ating isipan, no? Hindi naman mental hospital. May problema tayo sa ating mental aspect, parati tayong anxious, parati tayong nag-worry, parati tayong stress, no?
parati tayong depressed, na parati tayong nag-aalala, no, nababalisa mga kasembreros sa ating physical, of course, may sakit tayo, and then ang ating spiritual, no, yung spiritual naman ay pag wala tayong, parang wala ka ng gana sa pagbabasa ng Biblia, wala ka ng ganang makinig ng salita ng Panginoon, wala ka ng ganang manalangin, wala ka ng ganang pumunta ng church, wala ka ng gana sa lahat-lahat ng godly activities, mga kasembreros na involved, wala ka ng ganang makipag-usap sa mga Christian friends mo, wala ka ng gana sa, basta, anything that deals or connected sa Panginoon, mga kasembreros, ay wala ka ng gana. Wala ka ng ganang mag-spend time, no, sa gawain ng Panginoon in general. So, yun po siya, no, kung kaya delikado po ito, kasi kapag nagkaroon ka na ng kawalan ng gana sa iyong spiritual life, ay ma-entertain ka na naman ng mga tao sa labas, mga worldly entertainments, worldly pleasures, and so on. So, ganun siya mga kasembreros, no, which is very dangerous. This verse from Psalms 103 verses 2 to 3 beautifully captures the essence of God's love and compassion towards us. So, yung Psalms 1, isa sa pinakamagandang chapters ang Psalms 103 mga kasembreros. Kung babasahin niyo po yung buong chapter sa inyong Biblia, try niyo pong basahin mga kasus yung buong chapter po ng Psalms 103. Sobrang nakaka-inlove na masabi mo na ang Diyos ay ang dakilang lover natin, no? Dakilang kasintahan. Wala na iba. Talo pa niya ang ating asawa, yung ating kapatid, anak, magulang, no? And so on, mga kasus BFF. So, talo pa ng Panginoon, mga kasembreros, ng di hamak, no? Ang pag-ibig ng tao na pwedeng may offer sa atin. So, compassion and love, no? Talaga ang Psalms 103. Kung ako sa inyo, kailangan basahin ito, mga kasembreros, ay definitely 200, 300, 500, 1,000%, no? I-recommend mga kasembreros na basahin niyo po yung Psalms 103. Kasi maliban sa Psalms 23, Psalms 84, isa sa mga paborito ko to. Psalms 119, yun, napakaganda rin, no? Psalms 103. So, parang memorize natin yung mga Psalms, yung mga no? So, glory to God, mga kasembreros, kasi tayo po ay talagang araw-araw na kumakain ng spiritual food, mga kasembreros. So yun, talagang yung mga salmo na ito, napakaganda nila mga kasembreros, no? Lahat naman ng books, mga kasembreros, sa Biblia ay sobrang ganda. Pero may mga, sabihin natin, may mga namumukod-tangi talaga na mga chapters, mga kasembreros, na umaapaw, bumabaha, mga kasembreros, landslide, kumaga pa ang pag-ibig ng Panginoon na mapapasabi mo na lang na sana all. So, dapat all, mga kasembreros. So, it speaks about the boundless mercy and forgiveness and pagpapatawad, that God is willing to forgive all our sins, no matter how big or small they may be. This verse emphasizes the idea that we are all deserving of God's forgiveness and that there's no sin too great for His love to overcome. So, walang malaking kasalanan, mga kasembreros, na hindi niya kayang patawarin. Not unless doon sa may paglapastangan talaga sa banal na espiritu, mga kasembreros, na hindi pwedeng patawarin ng Panginoon. Furthermore, the verse also touches on the concept of divine healing. So yun, no, pagpapagaling ng mga kasembreros, yung title natin ay Dakilang Manggagamot. It reassures us that God has the power to heal not just our physical ailments but also our spiritual wounds. So, kagaya na mention natin kanina, hindi lang physical na diseases, kundi yung ating spiritual, yung ating social, relationships, for example. Kasi kapag love ang nangibabaw sa tahanan, maayos nito, mga kasembreros, ang conflict, no? Yung gulo sa pamilya, gulo sa magkapatid, mag-asawa, magulang to anak, anak to magulang, magkaibigan. So kapag love ang nangibabaw talaga, ay kumapanan doon ang forgiveness. Posible ang humility, posible ang pagpapatawad sa bawat isa. Sabi dito, it serves as a reminder that God is our ultimate healer, capable of restoring us both physically and emotionally. This verse conveys the message of God's unconditional love and His desire to see you consider the depth of God's forgiveness and healing. So, kailangan consider natin, mga kasembreros, kasi ang tao, kapag hindi nila nako-consider, kung hindi nila nakikitang option or hindi nila nakitang choice na yung lalim, yung lawak, yung taas, yung bigat ng pag-ibig ng Panginoon na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak sa krus, mga kasembreros, para sa atin, no, para sa entire humanity, ay hindi natin ma-fully recognize din yung kanyang pag-ibig kasi hindi natin nakikita yung bigat, hindi natin nakikita yung lalim,
ang tawag dito, yung lawak, yung taas, yung haba ng kanyang pag-ibig sa atin. Kung kaya pag hindi natin na-recognize, wala tayong effort na mag-spend time sa Biblia. Hindi tayo nag-effort na mag-spend time sa kanya sa panalangin, no? Wala, as in wala. Kasi hindi natin nakikita yung gaano kadakila, no? Yung kanyang pag-ibig sa kanya na kahit na kung pa lahat ng aspects ng buhay ng tao gustong makialam ang Panginoon because He knows our frame, He knows our being, He knows our nerves. Alam niya yung ating mga tissues kasi siya yung gumawa sa atin. Alam niya kung gaano karupok ang ating mga lungs, ang ating mga baga, ang ating mga atay, ang ating mga organs, ang ating mga intestines. Alam niya kung gaano karupok yung ating mga mata, yung ating bibig, ang ating dila, ang ating ilong, ang ating buhok, lahat-lahat, no? Ang ating utak, no? Kung gaano karupok yung ating puso, no? Na kung saan ay marami ang mga nadadali talaga sa maling pag-ibig, no? Hindi pa tamang pag-ibig, mga hilaw at saka mga hilaw at saka maasim na pag-ibig, kung kaya marami ang nagkakaroon ng anak na hindi pa sa tamang panahon, nagkakaroon na ng jowa sa hindi tamang panahon. So marami ang nadadali, no? Marami ang nadadali talaga, nagkakaroon ng karelasyon, kahit na meron ng karelasyon, meron ng asawa, meron ng so nakakalunya, nakakabit, mga kasambra. Sorry po sa mga term, pero ganun. So, alam niya yung weaknesses natin. He knows that we are so fragile. Kumaga pa, breakable, no? Friable tayo mga kasama sa ating English vocabulary terms. So, kung kaya, sa lahat ng aspects ng buhay natin, He wanted, gusto niya maging involved siya, gusto niyang ma-involve siya at i-involve natin siya, no? Hindi lang actually involved, dapat siya yung manguna sa ating decision, sa ating desisyon na mag-asawa, decision natin na gawin to, desisyon natin na gawin to. So, dapat siya yung manguna, mga kasabras. Manalangin tayo, no? Humingi tayo ng wisdom, bago gawin ito, bago pakasalan to, bago gawin to. Kasi hindi na uwi, marami na uwi sa hiwalayan kasi nga maling tao pala, no? Pagkatapos ng 3 taon, 4 na taon, naghihiwalay na naman, so panibagong partner na naman. So marami ang nangyayari dyan sa ating society ngayon, mga kasambreros. So ang Psalms 103, especially yung verse 3, mga kasambreros, ay talagang yung emphasis dito yung boundless ba na awa at saka healing power, yung dakilang manggagamot natin. So yung mga doctors naman natin, mga kasambreros, hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magpapadoktor na, no? Or magpapacheck up. Actually, sila po ay kasangkapan ng Panginoon na pagalingin ang tao, no? Kung kaya merong mga profession na medical, mga kasambreros, no? Merong sa psychological, merong sa iba't ibang uri ng fields, mga kasambreros, dentistry, para pangalagaan din ang tao. And kapag gumaling ang tao dahil nagpa-check up, dahil nagamutan, yun po ay dakilang gawa din po ng Panginoon because He made people, He made doctors to become instruments of His healing. So, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magpapacheck up, mga kasmas, if necessary. So, we can pray, we can ask, we can beg for God for healing sa ating physical aspect. Iba naman kasi yung sa relationships na aspect natin. So, iba naman kailangan doon, hindi pwedeng check up ng doktor. Kundi yung pag-ibig talaga ng Panginoon na mangibabaw at mangisentro ng ating tahanan at buhay. So yun po siya, mga kasambras. Ang ganda ng verse nito, mga kasambras, pero yun po na talagang embrace natin as an application, embrace natin yung strength ng kalakasan ng Psalms 103 bilang ang Diyos natin ang ating dakilang manggagamot, mga kasambreros. Alright, sinabi sa Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and then healing power, mga kasambreros, at saka kagalingan sa lahat ng aspects ng ating buhay, hindi lamang sa physical or sa spiritual or sa social, but sa lahat po ng aspects ng ating buhay. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.